So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, pinagtawanan nga po, mga minamahal, ng sambayan ng Pilipino online. Itong ginawa nga pong pagsusumipsip sa pagbisita nga po ni Bongo at ni former President Rodrigo Roa Duterte dito nga po sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo na si Manalo. So ngayon, ito yung balita. 2 days ago to mga minamahal. Actually kahapon. Sabi dito, former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo visited Iglesia ni Cristo or INC Executive Minister Eduardo Manalo at the INC Central Office in the Quezon City last Thursday, October 10, 2024. Yan po yung Facebook post ni Bongo. Pero magtataka kayo mga minamahal, no? Bakit wala dyan si Bato? Diba? Na si Bato is miyembro ng PDP. Dahil ba yun sa may hidwaan na sila ni Bongo? Dahil nga ikinanta ni Bongo itong si Bato de la Rosa? Dahil ba doon sa kanilang mga personal na interest? Kaya nagkakaroon sila ng komplikasyon? Anyway, mga minamahal, tapos na natin pag-usapan yan, itong about nga po sa pagkanta ni Bongo. Ngayon, mag-focus tayo dito kay Duterte at kay Manalo. Alam nyo kung ano yung nakakapagtaka dito, mga minamahal? Malayo pa ang eleksyon, di ba? Ilang buwan pa bago ang nalalapit na napipintong halalan. Bakit parang tila baga nandito na yung naaamoy kong panliligaw ng mga kupal na senador na to. At kahit na itong si former President Duterte. Alam nyo kasi mga minamahal, with due all respect ha, nirerespeto ko talaga ang INC. Pero isang malaking kamangmangan po ang pagkampi sa mga mamamatay tao, if ever man po, na gawin nilang role model or ito yung, ano nila, tawag dito, ipakita nila na pangalan sa kanilang mga iboboto. Nagigets niyo yung punto ko mga minamahal kapag ito na yung i-endorse nila. Parang isang malaking, oh my God, paano ko ba to i-describe nang wala akong nasasaktan? Parang isang malaking kabulastugan. Pero naniniwala ako na yung INC, mapagmatsyag at matalino yan. Merong mga research team yan. Alam ko yan, matatalino ang Iglesia ni Cristo. So, alam ko na nakikisama, pwede, pero yung makikihalubilo, parang malabo, mga minamahal. Pero, makikita nyo yung reaction ng mamamayang Pilipino. Tingnan nyo, nagtawanan. Gaano kadaming 14,000 ang tumawa dito sa post na ito. So makikita nyo, mga minamahal, na mismong taong bayan ay hindi pumapabor dito sa pagkikita ng INC Minister na si Manalo dito kila Bongo at kay former President Duterte. Lalo pat sa mga controversial issues ngayon na itong si Bongo ay isa pala sa mga nagbibigay ng pera para nga po dito sa mga pinapatay di umano, 'di ba? Ng grupo ni former President Duterte dito nga po sa kanyang illegal war on drugs. Yan yung sabi ni Garma, mga minamahal. So, itong issue na to, talagang laglag na itong si Bongo. Kung kaya feeling ko nga mga minamahal, last survey niya nasa 9, 10, 11 sa iba't ibang mga pahayagang survey. So, napapansin ko mga minamahal, na itong si Bongo, kaya siya nanliligaw kasi malaki din naman talaga ang magiging ambag ng INC if ever na i-endorso siya. Dahil unang-una, yung Iglesia ni Cristo is black voting yan, mga minamahal. Kunyari, dito sa aming lugar, 1,000 yung botante dito, tapos sabihin na lang natin, 500 yung INC dito. O kapag kinalaban ko yung mayor, sabihin na lang natin na INC din, tas inendorso yung alkalde na yan. Diba? Ano mangyayari sa akin? Wala akong makukuha na boto, panalo agad kasi black voting, mga minamahal, ang Iglesia ni Cristo. So ngayon, dahil si Bongo ay nanganganib ang kanyang pangalan at nakukulelat na
sa mga survey, mga minamahal, itong si Bongo, nagpasama kay FPRRD para lumapit dito sa kanilang executive minister na si Manalo para na, oy, pwede bang i-endorso nyo itong si Bongo? Pwedeng ganun mga minamahal ang gawin ni former President Duterte, kaya siya sumama. Pero ang higit na nakakapagtaka dito ng lubos, hindi nila sinama si Bato de la Rosa. So alam nyo naman yung issue doon mga minamahal, kasi ikinantanga ni Bongo itong si Bato. O ano yung sabi ni Bongo? Pakita ko to sa inyo mga minamahal para magkalinawan nga tayo. Diba sabi ni Bongo, no reward system in Duterte's drug war. So nagkakaroon ng mutual relationship at understanding si Bongo at Bato dahil kay former President Duterte. Pero mapapansin nyo, meron silang mga sari-sariling adhikain, mga personal na interest, mga agenda. Tingnan nyo yung paglalaglag dito ni Bongo Ito, basahin natin. Let me be clear, wala akong kinalaman. Let me be clear, walang kinalaman ng aking opisina sa operasyon at organisasyon ng kapulisan. O sino ba yung humahawak ng kapulisan noon? Sino ba yung PNP chief noon, mga minamahal? Walang iba, kundi itong si Senator Bato de la Rosa. So kumbaga sa madaling sabi, usapang kalye, streetwise, oy, wala akong kinalaman dyan. Baka si Bato, oo, kasi siya yung PNP chief Parang ganun yung ibig sabihin ni Bongo. Mga minamahal. Sabi pa dito, hindi rin ako mismo ang humahawak ng pera ng opisina ng Pangulo dahil hindi naman yan parte ng tungkulin ko noon. So sa madaling sabi mga minamahal, nandito yung panlalaglag ni Senator Bongo kay Bato de la Rosa. Bakit? Halata naman hindi naman, wala namang kinalaman ang opisina ko dyan dahil hindi naman kami humahawak ng kapulisan. Doon palang malalaman mo na pinupunto niya si Bato kasi sino ba yung may hawak ng mga kapulisan noon? Di ba si Bato de la Rosa? Kita nyo? See? Di ba? Para-paras lang yung mga kupal na yan. Meron kasi silang mga sariling personal na interest dito sa ating bayan. Nagkakaroon lang sila ng common grounds dahil paras nilang sinusuportahan si Duterte pero may kanya-kanya silang mga spill the tea. Kumbaga sa madaling sabi mga minamahal, may kanya-kanya din silang mga yamot sa bawat isa. Para mayangat ang isa, kailangang ilaglag ang isa. Play safe si Bongo Halata naman yan mga minamahal. Kaya nga kung mapapansin nyo, bakit wala si Bato dito sa INC? Dito sa picture kay Manalo. Ang nandoon lang na nakita ko si Amy Marcos. Si Amy kasi sumisip-sip din yan. Pero si Bato, bakit wala? So, alam nyo na, yung ibig sabihin yan, mga minamahal. May personal na agenda itong si Bongo, kung kaya't hindi rin to dapat manalo. Pareha sila ni Bato, dapat hindi makapasok at hindi manalo sa Senado dahil wala silang ibang gagawin dyan, kundi mangungupal lang po, mga minamahal. Sobra-sobra na itong ginagawang kakupalan ni Bongo. Halata ka na. Biruin mo, sagip buhay yung agenda mo. Mayroon kang malasakit center, tapos malalaman namin, ikaw pala yung mga nagbabayad sa mga pinapatay ng amo mo dito sa war on drugs. Diba, malaking ka-bullshitan at malaking kakupalan yun. Ay, ewan ko ba dito kay Bongo? Ewan ko ba dito? Masyadong utak talangka. Tapos sasabihin na kina-character assassinate daw sila. Pinupolitika sila. Hanggang ngayon, yan pa din yung pandebunk ninyo. Wala ba kayong maisagot na maayos? Puro lang pamumulitika? Ganyan na lang ba yung pwede ninyong sagutin? Ay, naku mga minamahal, sinasabi ko sa inyo, walang patutunguhan to. Dahil itong mga kupal ng mga tangina na to, ito sila Bongo, sila Bato, ang gusto lang nilang mangyari dyan mga minamahal is makaupo sa pwesto at ipagtanggol si Duterte. Yun lang yun. Wala silang pakialam sa taong bayan. Smoke screen na lang nila yung mga pakitang eme nila ngayon. Election Halalan Natural, magpapakita yan ng mabuti. Diba? Anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.